Ang mga sundalo ang tagapagtanggol ng ating bayan sa oras ng kaguluhan. Kung minsan, nagbubuwis pa siya ng buhay. Pero sa gitna ng pagsabak sa mga gulo, gaya ng nangyayari ngayon sa Zamboanga, lalo pang nalalagay sa alanganin ng kanilang buhay dahil sa ilang kagamitan na minsan dispalinghado. Nakatutok si Ian Cruz. Luma at pudpod na swelas, sira-sira at butas na combat shoes para lang magamit pa ang iba, idinaan na lang sa mano-manong tahi. Kuha ng GMA News sa mga botang ito ng isang sundalong kasama nakikipagbakbakan ngayon sa lungsod ng Zamboanga. Kompleto man ang kanilang mga bala, baril at tangke, hindi pwedeng ipagkibit balikat na lang ang kawalan nila ng maayos na uniforme para sa kanilang ginagawang pagtatanggol sa bayan. Hindi na kailangang ipaliwanag pa kung gaano kahalaga ang maayos na bota para sa mga sundalo nakikipaghabulan at nakikipagpatintero sa mga kalabang puwersa sa gitna ng mga bakbakan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bawat sundalo nabibigyan naman ng tig-isang pares ng combat boots tuwing enlistment period. May allowance din daw na ibinibigay sa kanila pambili ng kanilang uniforme at iba pang supplies. Ang kailangan lang daw, it is the individual soldier's responsibility, no? It is the individual soldier's responsibility to maintain the condition of this equipment, of these supplies that were given to them. Dito ang unang beses na lumutang ang dispalinghado at kaawa-awang kagamitan ng mga sundalo. Hindi rin minsan lang na umalingaw-ngaw ang reklamo ng ating mga kawal tungkol sa ayuda ng gobyerno. Ayudang pwedeng magdikta sa tagumpay o pagkabigo ng kanilang misyon. Ayudang pwedeng gumuhit ng kanilang tadhana kung sila'y makakauwi ng buo at ligtas sa kanilang mga mahal sa buhay. July 2007, sa gitna ng bakbakan sa Basilan laban sa MILF, ilang mortar na ginamit ng militar, pumalya. 14 na sundalo ang namatay noon. Sumunod na taon, nasawi sa gitna ng bakbakan sa Basilan, si Marine Corporal Angelo Abeto. Naging kontrobersyal noon ang pangyayaring ito dahil sa umano'y mabagal na pagresponde ng mga military chopper para madala na siya sa ospital. Bago pa nito'y idinaing na ng mga junior officer ng militar na nakilala sa tawag na Magdalo ang kakulangan ng supply ng mga sundalo at umano'y katiwalian sa AFP. Ilang dekada na mula ng tinaguriang Oakwood Mutiny. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.